Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at muli ay inanyayahan kong lahat na samahan ako sa ating pag-awit, sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. At muli nga, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa kalakasan na patuloy na ipinagkakalob mo sa bawat isa. Father God, as we sing, as we worship you, Lord, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Lord, kumilos ka sa bawat buhay ng bawat mananampalataya mo sa umagang ito. We want to feel your presence, O Lord. We want to feel yung pagkilos, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa aming pagsamba sa umagang ito. Panginoon, ang lahat po ng aming gagawin, Lord, itinataas namin sa iyo at inaalay namin sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo lamang ang kapurihan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! So muli, sama-sama nating awitan ng Panginoon. Sama-sama natin siyang alayan ng papuri at pagsamba. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Every praise, Lord. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah! Jesus, the name above every name. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you.
Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 Hallelujah! Oh, every praise belongs to you, Lord. Every word of worship with one accord, every praise is to our God. Hallelujah. Let's sing. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Hallelujah, Lord. God my healer, God my deliverer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God our Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God our Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Hallelujah! Woo! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, we continue to worship you. Hallelujah. We continue to give you praise, O Lord, for you, O God, deserve all the highest praise, all the adoration, O Lord God. At patuloy nga, Panginoon, ay sasambihin ka namin. Oh, Jesus, the name above every name. Jesus, our Savior. Hallelujah.
is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to say yes, your name, Lord. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to say yes, your name, Lord. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your nothing has the power to save but your name. Only your name, Lord. We worship you. Oh, your name, Lord. We praise your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. We give you all the glory, all the honor and praise. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. So magandang umaga po sa inyo lahat. Once again, kumusta po ang aking mga kapatid sa pananampalataya? So I do believe that every one of you out there is living under the care, mercy, and grace of our living God. So napaka-bilis po ng paglipas ng panahon. 4 na linggo na naman ang nakaraan. At sa muli, ito po ang inyong lingkod upang pangunahan ang pag-aaral po ng salita ng Diyos sa araw na to. So, we are now on the 6th part of the preaching series about God's nature and attributes. At sa umaga nga pong ito, ay pabayaan nyo nga pong i-discuss ko about our omniscient God. So, brothers and sisters, God knows everything. Everything possible and everything actual. God knows all events, all creatures in the past, present, and future. So God is perfect in knowledge. He knows no thing better than any other thing, but all things equally well. He never discovers anything. He never wonders about anything. And He knows how everything fits together. So brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled Our All-Knowing God. Ang ating pong teksto is taken from the book of Psalms,
So it's Psalm 139 verses 1 to 6. Kung kayo po ay may Bible sa inyong tabi, open po yung Bible ninyo sa text na ito. Otherwise, just look at the screen at basahin po natin ito all together. So I'm reading from the NIV. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Let us pray. Father, we thank you for this wonderful morning that you have given us. And we even thank you, God, for once again we have read your word. Father, my prayer is you will make your word this morning very, very simple, so that everyone would be able to understand your message for this morning. Father, I pray that the presence of the Holy Spirit will be upon us. Siya nga po, Lord, ang siyang magtuturo sa lahat ng bagay na dapat po naming matutunan. And Father, apart from you, I can do nothing. Please be upon me, God, as I deliver your word. Thank you once again, my God, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Doon po sa introduction, na-mention ko nga po doon yung omniscient o our omniscient God. So, sa umaga pong ito, o before we start po our message, let me define to you that word omniscience, where omniscient came from. So the definition po ng omniscience, it means all-knowing. So kung atin pong sasabihin our omniscient God, then we mean it's our God, our all-knowing God. Amen po? So in theology, the doctrine of God's omniscience means that God knows everything. God knows all things, past, present, and future. Real and potential. At yung pong very, very amazing truth is that God knows them all at the same time. So meaning, kilala ako ng Diyos. Brad, ikaw ay kilala ng Diyos. Kilala ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Kilala ng Diyos ang ating mga tatay, ang ating mga nanay. Kilala rin po ng Diyos ang ating pong lola at lolo. All at the same time. Ganun po ang ibig sabihin ng God who is all-knowing. Ganyan po ang ibig sabihin ng an omniscient God. Amen po? So there are many verses in the Bible which will describe po yung omniscience po ng ating Panginoon, or which will clearly tells every one of us about the omniscience of God. Babanggit lang po ako ng ilang verses po sa Bible for our quick reference. Number 1 po, Psalm 147 verse 5. Ang sabi po diyan, great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. I want to emphasize po yung last sentence. His understanding has no limit. Amen? So second, Proverbs 15:3. It is written, the eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Hello mga kapatid. Ang malaking mata na hindi po natin nakikita
nasa lahat daw po ng lugar. Everywhere. At kung ang mata po ng ating Panginoon ay everywhere, so meaning, He understands, He knows everything. Amen? So next, 1 Samuel 2:3. Ang sabi po dyan, we will just emphasize po, yung sinasabi po dito sa text na to, the Lord is a God who knows. Ang ating Panginoon po ay nakakaalam ng lahat ng bagay. And last po, 1 John 3:20. Ang sabi po dyan, emphasize na lang po natin, yung para po sa ating pinag-aaralan, God knows everything. Hello. So, ito po ang nagpapatunay about our God who is all-knowing. Ito po ang nagpapatunay about our omniscient God. Amen? So, ang sabi po ng yun nga in the theology po of the doctrine of God's omniscience. Sabi po doon, it means that God knows all things, past, present, and future. And He knows them all at the same time. He not only knows what was and what is, but He also knows what will be. And on top of that, He knows everything that could be, but it is not. So of all the verses po in the Bible, it is Psalm 139 verses 1 to 6 that vividly describes God's omniscience. At ito nga po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. So by the way, Psalm 139 verses 1 to 6 is written by King David po at the time na siya po ay hinahabol ng kanyang anak na si Absalom. Amen po? So, let's start with verse 1. Ang sabi po sa verse 1, sabi po dyan ni David, "You have searched me, Lord, and you know me." Kung atin po itong tatagalugin, ang sabi po sa Tagalog version, "O Panginoon, ako'y iyong siniyasat at nakilala mo ako." Hello, mga kapatid, this is David's way of telling every one of us that he knows that God knows him completely. Ang tanong ko po sa inyo, brother, ano ang ginawa mong kaparaanan that time na kinikilala mo yung iyong misis? Same thing na tanong ko po naman sa mga sister po natin. Sis, ano ang ginawa mong kaparaanan that time na binitiwan mo? Binitiwan na parang ibinigay, no? Nung sinabi mo yung yes mo sa iyong mister. Hello, ikaw ba ay nag-hire ng private investigator para i-CI mo si Mr. mo o si Mrs. mo? Hello? Di ba ang ginagawa po ng mga bangko ngayon, bago ka pautangin, kikilalanin ka muna ng husto ng bangko. At i-assess ka kung ikaw ay makababayad sa iyong inuutang. So may mga CI po. At according to David, God searched him and God knows him. Yung search po dyan, ang ibig pong sabihin niyan ay to examine carefully or explore. So meaning, sabi po ni David, siya ay in-examine na maigi ng Panginoon every aspect of his life and explore ni God upang siya ay tunay na
kilalanin ng ating Panginoon. At kung atin nga pong titingnan sa following verses, doon po napatunayan, o dito po pinatutunayan ni David how our God is an all-knowing God. So ito po yung ating ididetalya para ito po ay ating tunay na malaman. Verse 2 po, ang sabi niyan. So God is all-knowing because number 1, God knows what we do. First part po ng verse 2, ang sabi po diyan, you know when I sit and when I rise. Yun po yung pagkakasulat ni David. Bakit kaya po sit at rise ang kanyang piniling salita? Of all the words, sit and rise po yung kanyang pinili. Why? Because the opposites of the two words represent all of our actions throughout the day. So kung titingnan po natin ang sinabi ni David, every move we make, God knows. Hello, wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Alam na alam po yan ng ating Panginoon. So kung nalalaman po ng ating Panginoon ang lahat ng ating ginagawa throughout the day, pagkagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog po natin sa gabi, therefore, God knows how much time you spend praying. And God knows how much time or how frequent you do your quiet time. Same thing din po naman, na God knows how many hours you are holding your gadget and how long you are browsing the internet, opening up your social media. Your IG, your FB, your Twitter, ano pa? YouTube. Kaya alam ni God, mga kapatid, mahirap man po nating i-accept, alam ni God that we spend much time browsing the internet than spending time in prayer, spending time reading the Bible. Hello, brothers and sisters. Let's reflect on this. Baka naman nauubos na po lahat ng oras natin sa mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating Panginoon. Kung ikaw ay office staff, alam ni God yung ginagawa mo sa opisina. Alam ni God kung talagang ikaw ay busy or you are just pretending to be busy. At kung ikaw naman ay estudyante, God knows kung tunay na pinag-aaralan mo ang iyong mga lessons. Or you're just depending on your classmate to do it for you. Hello! Lalo na po ngayong pandemic, online po ang mode ng learning. Hindi ka nakikita ng iyong teacher. Baka ikaw ay nangungopya na lang sa internet. So lahat po ng ating ginagawa, yan po ay nalalaman ng ating Panginoon. Wala po tayong maitatago. Number 2, God is all-knowing because God knows when we think. Second part po ng verse 2, you perceive my thoughts from afar. Hello, mga kapatid. So, ito man po ay mahirap intindihin and very amazing. But you know that God knows whatever you will think before you think of it. Hello.
Lahat ng nasa isipan mo, alam ni God. At sabi nga, di ba, hindi mo pa man iniisip, yan ay nalalaman na ng ating Panginoon. Alam ni Lord kung ano ang iniisip mo, ang laman ng isipan mo. This time na ikaw ay nakikinig sa preaching. Tunay nga bang ikaw ay nakikinig sa preaching o baka naman yung isipan mo ay naglalakbay? Baka ang tanong mo, ay ang dami ko pang labahin. Pwede bang maglaba ako habang ako'y nakikinig ng preaching? Ano ba ang gagawin ko maya-maya? Libre na ako sa gabing ito. Iniisip mo pa lang, sister. Iniisip mo pa lang, brother. Alam na ni Lord yan. Alam din ni Lord, ano ba ang iniisip mo kapag ikaw ay nasa tabi ng iyong asawa? Iniisip mo ba kung tunay na mahal ka nga ba ng iyong asawa? Hindi mo yan matatago sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, no ako ay nasa Abu Dhabi, first time po ng work ko doon. First company ko po sa Abu Dhabi. That time po ay medyo asiwa po ako doon sa aking naging boss. Kaya every time na mag-meet kami, every time na magkausap kami, lagi kong iniisip, ano kaya ang iniisip nitong boss ko sa akin? Na kung maririnig niya lang, o mababasa niya lang, ang iniisip ko, siguro sasabihin niya, bakit nai-insecure itong si Pablito? God knows what is inside our mind. Hindi po natin ito maitatago sa ating omniscient God. Number 3, God is all-knowing because God knows where you go. Verse 3, ang sabi po dyan, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Alam ni God ang lahat ng ways mo. Therefore, God knows where you go. Why? Because, bakit nalalaman ng Panginoon ang iyong mga pinupuntahan? Because He can see everything and He can discern everything. Hello, mga kapatid. Buti na nga lang po, ngayon ay epidemic. Ngayon ay may epidemya. At yung mga lugar na di po natin dapat puntahan, sila ay mga sarado. Otherwise, God knows na ikaw ay pumupunta sa lugar na yon na di mo dapat puntahan. God even knows about our gig. Hindi po natin ito maitatago to our all-knowing God. Lahat ng po pwede nating puntahan, alam niya. Alam niya, sis, kung ikaw ay tumatakas sa iyong trabaho. Alam niya, Brad, kung ikaw ay nag-cheat sa iyong minamahal. Never that we can escape from the eyes of our God because He knows wherever we go. Which at the same time naman encouragement po sa bawat isa sa atin. Especially kapag tayo po ay pupunta sa lugar where the name of Jesus will be exalted. Maikwento ko lang po. Yesterday po, pumunta po ako doon sa birthday ng anak po nung isang taga Abu Dhabi. At ni-request na rin niya na isabay ko na rin po yung baby dedication. Although nasa MECQ po tayo, I prayed for this. God, this is for your glory.
Your name will be glorified in that place. Dahil alam ko po na yung mag-asawa lang ang mananampalataya po at yung iba ay di mananampalataya. Although there is that question mark in my heart whether I will go or not, but because of this, you know where I will go. Somehow, nagkaroon po ng assurance ang aking puso, coupled with my prayers na kami ililigtas, nilabi ko at ni Ampol. Sa pagpunta namin doon, ililigtas kami sa virus. Andun po yung assurance ko that God is with us. That time na pumunta po kami sa place na yan. Why? Because it is the name of the Lord that will be exalted. Kaya, feeling ko, protected kaming tatlo. Hindi lang po kaming tatlo. Even I prayed for all the guests and the host na lahat kami ay maligtas sa virus contamination. Amen po. So number 4, God is all-knowing because God knows what we say. Hello mga kapatid. God knows what we say. Alam niyo po ba, ewan ko kung kapareho ko rin kayo. I just know what will come out of my mouth after I say it. Hello, alam niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Malalaman ko lang po yung mga sinabi ko kapag ito ay lumabas na sa aking bibig. But for our God, who is omniscient, our God not only hears all that we say, but our God also knows what we are going to say before we can even form the words in our mouth. Hello, mga kapatid. Sabi nga po kanina hindi ko alam kung ano ang lalabas sa aking bibig unless na ito'y nasabi ko na. At minsan nga nasabi ko na, pero hindi ko maalaala, ay, nasabi ko ba yon? Kaya nga po ngayon, di ba, nauso yung naimbento yung mga voice recorder na yan in order to solve that problem. Na minsan nga po, tayo ay umiiwas sa incrimination ng ating pong sinabi. Kaya minsan, nasabi na natin pero sasabihin natin, hindi ko pa nasasabi yan. Even sa mga corporate meetings, di ba? Uso dyan po yung nire-record, yung buong meeting po, in order that it will give accountability to what you are going to say. Sinabi mo yan, hindi ka makakaligtas. Ito, yung recorded voice mo. Pero sa ating pong Panginoon, hello mga kapatid, hindi na po uso o hindi na po kailangan pa yung voice recorder na yan. Why? Because He is all-knowing. Whatever you said yesterday, whatever you said last week, whatever you will say today, and whatever you are going to say tomorrow, hello, alam po yan ni God. Alam ni God kung ikaw ay nagsinungaling. Alam ni God kung taos sa puso mo yung lahat ng mga sinabi mo. Dahil siya ang nakakatadlos, nakakaalam ng lahat ng bagay, even sa lahat po ng ating mga nasabi, ng ating mga sinasabi, at yung sasabihin pa po natin. God is all-knowing. Wala po tayong maitatago sa Kanya.
God never uses voice recorder. Alam niya po ang mga bagay na ating sasabihin even before we say them. Amen po. So, number 5, God is all-knowing because God knows what we need. In verse 5, sabi po diyan, you hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. So, binalikan po ni David yung naging experience po niya. The time na siya'y lumalaban sa gera, siya'y nasa battlefield, ang sabi po niya na, you hem me in. Meaning, you surrounded me. You completely surrounded me. You are behind me. You are before me. And even you lay your hand upon me. Alam niyo po, mga kapatid, kapag ikaw ay surrounded by God, God knows what you need. Hello? Amen po ba? Or no amen? Amen na. Kaya nga po siguro that time na si David ay lumalaban sa gera, ang dami niya pong naipanalong gera, di po ba? Lagi siyang winner. Lagi po siyang lumalabas. O hindi naman lumalabas. Talagang siya po ang hero dahil napatumba niya po lahat ng kanyang mga kalaban. Even nga po si Goliath, di ba? Bata pa lang po si David nung napatay niya si Goliath na siyang kinatatakutan po ng mga Israelita. Dahil sabi niya, you hem me in behind and before and you lay your hand upon me. Kaya alam mo, God, kung ano ang kinakailangan ko, ano ang mga pangangailangan ko, which is an encouragement to every one of you, to every brother and to every sister. When you are protected by God, when you are surrounded by God, I mean, you have God's protection. You have God's security. Hindi kanya pababayaan na ikaw ay magutom. Hindi kanya pababayaan na ikaw ay walang damit. Hindi kanya pababayaan na hindi ka makakatulog. Hindi ka makakatira sa bahay na may bubong upang pag umulan, hindi ka mababasa. God knows your need. Hello. Ito po ay nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin. Ganun pala. Alam pala ni God ang mga pangangailangan ko. All I need to do is to come to God and to tell Him what I need because I know that God's protection, that God is surrounding me dahil ako'y nabubuhay ayon sa Kanyang plano, ayon sa Kanyang mga aral. Yan po si David. You hem me in, behind, and before. If ever you want to try to escape from God and to turn back, you cannot do. Why? Because God is in your back. And if ever you want to run forward, you cannot do. Why? Because God is in front of you. And even His hands are upon you. Hindi ka magkukulang, kapatid. Panampalatayaan mo yan, kapatid, so that it will manifest upon your life. God knows what we need.
Amen. So balik po tayo o punta po tayo sa verse 6. Sinamarize po ni David. Lahat po yung sinabi niya from verse 1 to verse 5. Ito po ang sabi ni David. Verse 6. That should be 6. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Hello mga kapatid, sinasabi po rito ni David na na-overwhelm siya. Hindi siya makapaniwala na gano'n na lang pala ang pagkakilala ng Panginoon sa kanya. Every aspect of his life, God knows. God knows his every move. God knows his every word. God knows his every need. God knows whatever he is thinking. Overwhelmed po siya. Na-blown away po siya sa kaalaman na bakit ganito na lang ako kakilala ng aking Panginoon. And most probably, brothers and sisters, kayo naman po siguro ay di rin makapaniwala na ganito pala tayo kakilala ng ating Panginoon. May asawa na po tayo, may mga anak na po tayo. But, probably, yung asawa po natin ay hindi po tayo ganoong kakilala. Ganon nila tayo kakilala. Same thing naman na hindi po natin din ganoong kakilala ang ating pong mga asawa, even ating mga anak. But when it comes to our God who is all-knowing, hello mga kapatid, every detail of our lives, ito'y Kanyang nalalaman. And when we try to understand the greatness of God's knowledge of us, hello, we will be overwhelmed like David was. At kung tayo man po'y ma-overwhelm, anong dapat po nating maging response to this glorious attribute of God, all-knowing? Ang dapat po nating maging response, dapat the more na tayo po'y lumapit sa ating Panginoon, the more na kilalanin natin siya, the more na siya'y ating purihin, the more na siya'y ating sambahin, the more that we should adore God. That's the only thing we can do in order that truly our life will be acceptable to Him. Dahil alam niya lahat po ng aspeto ng ating buhay. Alam niya ang ating iniisip, but even then, still, God loves every one of us. Amen po? So, for the conclusion, or for our summary, so God is all-knowing because He knows what we do. He knows what we think. He knows where we go. He knows what we say. And He knows what we need. Ano pa ang ating hihilingin? Kung tayo po ay ganyan kakilala ng ating Panginoon, paano po niya tayo pababayaan? Amen? So God bless you and let us see each other again next week. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father,
Salamat nga po sa isang magandang revelation na naman na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Tunay nga, O God, that as we study this lesson this morning, God, nalaman po namin at tunay na kami nga po ay walang maitatago sa iyo. Alam mo lahat ng aming gawa, iniisip, sinasabi, pangangailangan, pinupuntahan. Alam mo, Lord, ang every aspect of our lives. So may this be an encouragement to every one of us that the more that we strive to live a life worthy of the Lord, a life that is acceptable to God, a life na dapat namin pong makamtan, and a life to have it to the fullest. God, tulungan mo po kami na ito nga pong aming buhay ay tunay na maging katanggap-tanggap sa iyo. At alam namin, God, na sa iyong tulong, sa iyong pong awa, ito'y aming magagampanan. For we know that you are our God, that is all-knowing, you know our needs, kaya kami iyong tutulungan. Thank you once again. At ibinabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagdakila, mataas na pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen! 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 So marami pong salamat. Muli po tayong magkita. Bye-bye!